May lilinawin lang po tayo kay Mr. Francis Oyehara, Presidente ng Philippine Egg Board Association. Yun, no? Mr. Oyehara, magandang umaga po. Hello. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Opo, nagpa-check nga po kami ng presyo ng itlog at saka supply ng itlog sa palengke. Dami pala nating itlog sa ngayon, ano? At buwababa para po, 30 pesos per tray yata ang ibinababa po ng itlog po ngayon. May problema ho ba tayo? May problema ba tayong nakikita kung di man ngayon ay sa Abril? Mr. Oyehara? Well, yung nababalita po na kakulangan sa itlog sa darating na April at May, hindi po natin yun nakikita. At sabi nyo nga po, malaki na po ang ibinaba sa presyo ng itlog mula po nung Desyembre. At 2 buwan na lang po bago pumasok ang April-May, pero stable pa rin po ang presyo at ang supply ng itlog, no, compared dun sa current demand ng mga consumer. Ayun pala naman. So, pero may binanggit din kayo sa interview dito kahapon na baka nagkukulang po yung mga manok. Anong klaseng manok po ba? Yung po ba yung mga nangingitlog na manok o yung mga kakatayang manok, Mr. Oyehara? Well, yung kasing balita na kailangan daw ng hatching eggs, no, according sa Department of Agriculture, yung mag-import tayo ng hatching eggs. Opo. Parehas po kasing may hatching eggs yung layer industry at broiler industry. Pero ang alam ko po, broiler industry ang nangangailangan ng hatching eggs kasi sila po ay may problema ngayon sa supply ng kanilang sisiw. So, sila po yung nagpaplano na mag-angkat ng mga hatching eggs. Hindi po yung layers. Hindi kayo, hindi yung mga nasa egg industry. Yes po, hindi po yung egg industry. Hindi po kami nangangailangan ng karagdagang manok na paitlugin. Paitlugin, pag sinabi po natin kasing paitlugin, ito po yung na-associate natin sa table eggs. Yung supply po natin ng manok for this year hanggang Desyembre ay sapat na po at nandito na po sa Pilipinas. Ayun. Yung pong yung kinukulang ay yung mga manok na paitlogin para palakihin uli. Tama po ba 'yon? Para palakihin po ulit para maging karne. Ayun. So parehas po kasi silang may paitloging manok. Opo. Kasi yun po yung tinatawag nating parent stock. No? Pero ang nangangailangan po tayo doon sa karneng manok, hindi po doon sa itlog na pangkain. Ayun, okay, sige. Dito muna tayo sa itlog. Hanggang kailan ang ganitong magmumura ang itlog at bababa pa ba ang presyo po nito sa retail, sa mga palengke, Mr. Oyehara? Based on history, no, sa ating mga nakaraang taon, ang summer season pa kasi dito pong sobrang init, no, lagi pong may sumasabay na El Nino. Ang epekto po kasi nito ay humihina kumain ang ating mga manok na nagreresulta ng pagliit ng mga nakukuhang sizes ng mga itlog. Nagkakaroon tayo ng imbalance sa mga available na itlog. Magkaiba po kasi ang market ng maliliit at malalaki. So may surplus po ng maliliit na itlog na nagiging dahilan para mahatak pababa ang presyo po ng itlog in general. At kung makikita rin po natin itong panahon ng summer, ito po ay mga panahon ng bakasyon. Bihira po yung mga pumapasok, no. Dati po kasi pag summer wala po talagang pasok. Although ngayon ay hati-hati na, pero malaki pa rin po yung porsyento na mga bata na nakabakasyon. Ito po ay ine-expect po natin na kawalan din sa kumukonsumo ng itlog tuwing umaga. No? So ito pong mga dahilan na ito ay ating po pwedeng magresulta sa oversupply o surplus o pagbaba ng presyo ng itlog. Hanggang summer. April, May po yan. No? Pagdating po ng June, July, tumataas po ang demand dahil bumabalik na po yan sa eskwelahan. No? So hindi po natin masabi eksakto anong presyo. So ang na-forecast lang po natin is yung direction o yung trending. Pero wala po kaming nakikitang kakulangan
in general sa supply po ng itlog. Ayun. Pero ngayon po, ang nagda-drive ng pagbaba ng presyo ng itlog ay yung mga malilit na itlog kanyo. Surplus. May surplus tayo. Sa ano po yan? Pagdating po ng summer, Na April summer. at May. O ngayon po kasi, kaya po sobra ang itlog ngayon kasi po nung last December, kung matatandaan po nyo, lagi pong mataas ang demand niyan. Ang ating mga farm producers, hinabol po yan. So, mataas po ang ating supply ng itlog coming from December. Kaya lang, ang problema, ang nagbago naman pagdating ng January hanggang ngayon ay yung tuloy-tuloy na pagbaba sa demand. Kasi wala na pong mga kainan, wala na pong mga party, wala na pong regalong mga pagkain. Yun po yung nawalang demand sa itlog. Ayun pala, nung nag-umpisa na maghabol para dumami ang itlog, December po yun. So ngayon nararamdaman yon. Kaya lang, buwababa ang demand pa rin. So talagang bagsak ang presyo po, Mr. Oyara? Yes po, bumaba po. Hindi naman pong bagsak na bagsak. Bumaba po ang presyo ng itlog. At hindi rin po maganda na sobrang bababa ang presyo ng itlog na maging dahilan para malugi ang ating mga kasamahang farmers. Kasi pag nangyari po yun, mapipilitan po silang magbawas at huminto sa pag-aalaga. Yun po ang posibleng maging dahilan na naman para magkaroon tayo ng shortage. Yun po, hindi pa po nangyayari yun. At wag po sanang mangyari yun dahil sa pagbagsak ng presyo. Hindi po maganda na sobrang baba ang presyo sa farm gate price. Ang gusto po natin stable, hindi ganun kataas, hindi rin po ganun kababa. Kasi baka hindi masalo nung maibalik yung pinuhunan ng mga nag-aalaga, yung mga nag-aalaga po ng manok na paitlogin po, Mr. Oyara. Tama po yun. Kailangan din pong mabuhay ng ating mga farmers para makadiretso po sila. So yun po yung kailangan natin for food security, yung stability, yung continuity, yung availability. Importante po yun. Opo, kasi yung pupuhunan nila, kukunin din sa kita ngayon. Ano po? Tama po yun. Hindi naman po magdedire-diretso ng negosyo ang ating mga kasamahan kung sila naman po ay sobrang daming itlog na hindi naman po maibenta. Ayun pala. Okay, sige. Mabuti naman at kahit paano bumaba po, Hanggang may 6 pesos kami nakita eh. Hanggang ano ang pinakasagad niyan kung sakali pong bababa pa, Mr. Oyara? Actually, sir, sa presyo po ngayon, tama na po Ang presyo po natin ng medium, ang monitoring po natin ng medium size egg ngayon ay nasa mga 5.50, 5.60 hanggang 6 pesos hanggang 6.30 per peraso. Yan po ay farm gate price. Sa retail po siguro yan magre-reflect po yan ng mga 8 pesos, So pagka may mga 9 pesos, mataas na po siguro 'yon, So dapat po ang benchmarking po natin ngayon sa retail, mga 8 pesos po. Sana po makinabang po yung consumer doon sa price difference, hindi po yung mga biyahero. Yung mga biyahero. Pero in fairness, may 6 pesos kami nakita kanina, medium size, 6 pesos. Sa palengke na po 'yon. Opo. Maganda po yun kung tama po yung size ng itlog nila, Kasi kadalasan po sa palengke, minamaniobra pa po nila yung mga egg sizes. Kung makikita nyo, marami pong binibentang itlog sa palengke, iba-iba ang presyo, pero hindi naman nila nilalagay kung ano yung size ng itlog. Tawagan natin yung reporter natin mamaya, si Mark Makalalad. Baka yung medium na sinasabi mo, Mark Makalalad, na 6 pesos, baka small lang yan. Mahirap sabihin po hindi naman, lalo yung mga namimili po, pag sinabing yan na ang medium, yan na ang large, yan na ang small, ano pa ba ng laban mo doon, di ba, Mr. Oyara? Tama po yun, Mas maganda po kasi maintindihan din ng ating consumer. Dati po kasi ang mentality natin, wala basta small, medium, large, Pero ngayon po, maganda po na maintindihan po ng ating consumer, meron po yung standard na bigat, from DTI. Meron po yung sinusunod na standard na bigat kada sizes ng itlog. Maganda rin po yan kung maipaskill ng inyong programa kung ano po yung tamang mga timbang per sizes ng itlog. Ayun. Ano po ba yung large? Anong timbang po nun pag sinabing large na itlog? Pagka large po kasi, ang timbang po niyan dapat ay 60
hanggang 64 grams. Okay. Pag medium, ano pong sukat ang bigat nun? Ang medium po ay 55 to 59 grams. Opo. Yung small po? Yung small naman po ay 50 to 54 grams. Opo. Meron pang jumbo naririnig kami. Ay, jumbo niya. Ano ang mayroon pa bang ganong kategorya po? Jumbo? Jumbo. Daw. Yes po. Para po sa inyong kaalaman, ang sizes po ng itlog na nakukuha sa farm ay magsisimula po yan sa pinakamaliit na no weight, first egg, peewee, extra small, small, medium, large, extra large, double XL, jumbo, hanggang meron pa tayong double yolk. Pero ang nakikita po nating madalas sa merkado ay yung pong small, medium, large, tsaka extra large lang. Ayun, okay. Sige po. Mr. Uehara, salamat po at na-educate nyo po kami sa parting ito. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Marami pong salamat po ulit at magandang umaga po sa lahat. Opo, si Mr. Francis Uehara, Presidente ng Philippine Egg Board Association. Kinikilingan, walang pinopro.